mga katanungan na dapat mong matuklasan. Nandito si Mami Ray, makisaya at makipagkwentuhan. Kaya tara na, tara na, makinood at makisaya, makipagkwentuhan na tayo kay Mami Ray, kay Mami Ray, kay Mami Ray. Makinood at makisaya, makipagkwentuhan na tayo kay Mami Ray, kay Mami Ray, kay Mami Ray. Hello! Magandang gabi po. And it's a Monday and also first day of December. Hala, Pasko na! And parang 24 days na lang and it's Christmas. Malapit na ang Pasko. At remember, Christmas is giving. Kaya Pasko pa lang naman. Malapit na ang Pasko. Baka naman po nandyan, magbigay kayo sa akin ng stars tonight. Maraming salamat in advance. But before anything else, because tonight is gonna be very inspirational tong aking guest. Magiging masayang kwentuhan to. We gonna get to know him, yung pinagdaanan niyang journey sa buhay niya and to reach this stage na isang kilalang content creator. Pero bago siya naging isang content creator, madami siyang pinagdaanan sa buhay niya. But before we start, I just want to say thank you first to our sponsors. Of course, first is Hesene Aesthetic Clinic, that they have 2 branches in Stro Boulevard, Mandaluyong, and also in NS Amoranto, Quezon City, with the phone number 0929-275-1014 and 0906-208-8183, and also they're open daily 10 a.m. to 8 p.m. Inquire na lang po kayo dyan. And of course, our new sponsor, Pampers City by OMG, Aesthetic and Wellness Center, your luxury escape. The first and largest Pampers Center in the Philippines. Ayan. And they're located in 107 K1 Center by Prestige in Asiana City, Parañaque City. And you can call and inquire at 0945-203-9888. And they're open also daily. Ayan. And of course, don't forget, we have 3 lives, of course, every week. Of course, with me, ako, every Monday, Chikahan with Mommy Ray. Every Wednesday, of course, our podcast with our 2 handsome hosts, Caleb Alvarez and Charles Dion, the Up Top Down Low podcast, and of course, the 3rd season of Coffee Chat with Daven. Every Friday po yan. So make it a habit every Monday, Wednesdays, and Fridays, 7 p.m. Of course, here in our Facebook page, Ignos Novos Artist Management, that you can follow, like, and subscribe also in our Instagram, the same, Ignos Novos Artist Management, and also in our TikTok at ignosnovos.official. And of course, please don't forget to like, follow, and subscribe our mother company, First Son Production, with Facebook and IG, First Son Production, and of course, our YouTube channel, First Son Creatives, na mapapanood nyo po lahat ng aming interviews, aming live, aming podcast, and aming Way Back Wednesday on our YouTube channel. Ayan. O yan, magsisilimula na po tayo. Na na-excite po ako sa aking guest. He's an inspirational singer and also a content creator. Pero, meron pa kaming hindi nilagay na which is yun yung journey niya na pag-uusapan natin before siya naging inspirational singer, a content creator, and I know he is also a host or event host din po siya. Please welcome my special guest,
Rinan Aguel. Ayan. Hi, Rinan! Hello po. So, magandang gabi po sa inyong lahat. So, I am glad na na-invite ako dito sa Ignis Novus with Mami Ray. Na Yeah. napakabait talagang Right. host natin. Ay, nako, sige. Hey, Rinan, kamusta? Okay naman po. Masaya naman po. Masaya. So, I wanna get to know you first. Tiga saan ba si Rinan? Meron kang province? Meron po. Bali, lumaki po ako dito sa Pasig City. Yeah. Pero yung probinsya ko po is Quezon Province. So from Quezon ka. Pero hindi ka naman talaga nagstay doon. Dito ka na talaga nagstay sa Pasig. Yes po. Bali, dito talaga ako lumaki sa Pasig. So, parang sabihin natin, pero Pasigenyo. So, parang Manila. Nandito ka sa ano. So, paano yung paglaki dito? Dito sa Pasig. Dito na nag-aral. Yes po. Bali, nag-aral ako ng elementary hanggang high school dito sa Pasig. And then, yung nag-college po ako, bali sa Manila po ako. Okay. So, naranasan mo bang maglaro sa labas? Kasi di ba yung mga kids now, they don't go outside and play yung mga tumbang preso. Ikaw, naranasan mo yun? Yes po. Actually, naranasan ko yung Chinese garter. Yeah, Chinese garter. Yes. And then, ano pa ba? Yung text. Oo, Text okay. ba yun? So naranasan mo yung larong kalye. Sabihin na natin, sorry, larong kalye, di ba? Yes po. Now, which is, mga bata ngayon, hindi na nga nila alam yun. Kahit yung mga piku-piko, hindi na nila alam eh. But you, naranasan mo yun. So, how's life nung elementary and high school? Before that, I just want to ask, kung napapansin niyo po yung aking guest, meron siyang mga twinkle sa face. He has a Tourette syndrome. So, ito yung pag-uusapan natin about him, yung Tourette syndrome niya. When are you diagnosed with Tourette syndrome? Na-diagnose po ako noong 2006. So, I think 19 years old ako. So, nag-start po siya ng blinking the eyes. Okay. So, walang tigil, as in continuous. And then, dumaan yung panahon, like taon. So, twitching, yun nga, yung movement na hindi napipigilan. Yeah. Dito sa may kanan ko na balikat. Yeah. And then, sumunod nun, sa face, yung sa bibig, gumagalaw ng kusa na hindi ko din mapigilan. Yeah. And then, itong recent, yung tunog na kinikreate, yung sounds, yun yung tinatawag na vocal text. So, meron kasing motor and vocal text. So, yung motor, yung po yung mga galaw, and then yung vocal, yung mga sounds na hindi napipigilan po. Yeah. Okay, so parang recent lang. Because 19 sabi mo 2006, then you were already 19. So, yung childhood mo, na sabi ko nga, yung elementary and high school, you're living normal. Wala kang napansin. Meron po akong naramdaman na, yun nga po, yung sa pagblinking ng eyes. Okay. So, yung elementary yon, and then yung high school, parang doon na nagkaroon ng mga konting mga movement. So, experiences, yon, napapansin na ng mga classmate ko, even my parents na nagtataka. So, wala pa kaming idea about Tourette syndrome. Okay, so you don't have any idea. Paano nag-decide to have a checkup? Yun po, yung nag-trigger siya. So, yung parang nagsabay-sabay lahat ng galaw, yung sa mata, yung sa balikat. So, doon namin napagsama-sama. And nag-research din kami sa Google. And syempre, nagtanong-tanong na rin kami sa mga doctors. And ayun, yung pagkapunta namin marami na po kami napunta ang hospital na iisa lang yung sinasabi. Yeah. This is a Tourette syndrome. Okay. So, before natin pag-usapan pa yan, marami nag-hi, hello sa'yo. Diba? So, of course, ang unang-una, ang aking inaanak na maganda, Janelle. Hi, I'm certain I'm gonna love this episode. Thank you, anak. Hi daw, Mami Ray. Hi, Rina, sabi ni Janelle. Hello, Janelle. And si Lyra, magandang gabi. Good evening, Lyra. Para ang layo ni Lyra, diba? Of course, my daughter, my bebe ko. Hi, Gail. And then si Daven, one of our hosts, every Friday, Coffee Chat with Daven. Hi, Daven, and also Peter. Magandang gabi, Peter. And also, Daven, hello, magandang gabi. Okay, if you have any questions sa aking guest,
if you want to know anything about him, you can drop your question dyan at itatanong natin po kay Rinan. Okay. Rinan, so, nakuha mo na-diagnose ka na dyan. Ano first reaction? Natanggap mo? Paano mo natanggap? Una po, to be honest, nag-undergo ko ng depression. So, sobrang hirap na kinwestiyon ko si Lord before na bakit ako pa yung nagkaroon nito ng ganitong syndrome. Yeah. Kasi napaka-rare This dito is sa Philippines. very rare to eh. Yeah. So, ang hirap lang i-handle na, syempre nakikihalubilo ako sa iba't ibang klaseng tao. And then, merong bato sa akin na feedback na puro negative. Of course. Na talagang masasaktan ka. Yeah. Pero at the end of the day, kapag meron kang goal sa buhay o may pangarap ka na gusto mong makamit, lahat ng yon hindi mo na siya papansinin. Yeah. Basta, yun nga, focus ka lang din talaga sa sarili. Yeah, kasi nagkaroon ka eh. Yes. Nasa half teenage life mo. So, talagang masakit, diba? So, I know Tourette syndrome is a genetic. Genetic po siya eh. Yung in generation. Yung ano tawag doon? By generation po siya, genetic siya. Meron sa family? Meron po, pero malayong kamag-anak. Okay. So, hindi ko talaga sila totally kilala. Yeah. So, merong mga parang tunog din or movement. Yeah. So, yun po. So, parang sa family mo, sabi mo, you're the first. Yeah, ako po. So, parang kaya ka nagkaroon ng depression and then you're questioning the Lord why you have this. So, nung natanggap mo, alam ko marami kang natanggap na negative eh. Paano mo kinaya? Sa una, sobrang hirap. Kasi parang kada bato nila ng mga feedback na negative, parang pati yung sarili ko, nawawalan ako ng confidence. Yeah. Hindi ko na magawa yung gusto ko, hindi na ako makalabas. Pero sabi ko, pwede ko sigurong opposite. Gawin kong maging inspirasyon ako sa ibang tao. Yun. Parang eto nakita ko to eh. Ang ganda nga kakatanong ko lang pero natanong na ng aming ni Daven. Daven's question is, how do you cope up with your personality? How do you cope up po personally whenever you receive negative feedback? And how do you use it as to inspire people? Yun po, even though puro negative yung mga naririnig ko and their words and action, ginagawa ko siyang, yung may layunin ako sa buhay. Yung goal ko na, for example, yun nga yung pagbablog ko, pumupunta ako sa iba't ibang lugar, and nag-host din ako ng mga event, and especially din, kumakanta ako sa iba't ibang klaseng lugar. So, doon ko napapakita na, even though I have disability, kaya ko rin gawin yung katulad ng ginagawang mga normal na tao. Of course, di ba? Meron pang isang, like katulad na maraming pinapakita si Peter sa atin. Yan yung mga events mo eh. Yan, parang nag-event ka, nag-host ka sa isang debut. Yes po. And then, this is a, speaking engagement ba yan? Or ano yan? Kumakanta ka din dyan, Spirit? Yes po, kumanta din po ako dyan. O diba? Ginawa niyang positive. Pero, ano yung, meron ka bang hindi makalimutan na isang nag-negative comment? Meron po, yung sa dati kong work. So, ano kasi ako nun, host talaga ako. So, pero may mga kids naman yung nakapansin. So, syempre, ang mga kids wala pa yung masyadong idea. So, syempre, pagtatawanan ka, gagayain ka. So, merong iba rin na mga adults or yung mga guests na nagtataka. Pero, mas lang ibabaw yung encouragement na ang galing ko daw. Even though I have disability, kaya kong magsalita sa harap ng tao na hindi ako nahihiya. Of course. Kasi, may purpose kaya binigay yan sa'yo eh. Yes po. Diba? Yes po. Now, you're such an inspiration to other people. Diba? I-enlight mo kami. I-enlight mo kami dyan. Since you have that disease, meron ba siyang treatment? For Tourette syndrome po kasi yun, until now, wala pa po talagang naiimbentong gamot.
Kasi, yan, it's, yung Tourette's kasi it's a neurological. So, meron mang gamot, pero yung parang pampakalma lang, para makatulog ka ng mahimbing, Yeah. makapahinga ka, and then ma-relax din yung mga Muscles, muscles. yeah, because Kasi, it's muscle. yes po. Kasi po, ang Tourette's kasi more, sa ugat. Yeah. And then, dun sa brain. So, yun, nagtitake pa naman ako until now, para lang din yun nga po, ma-lessen kahit papaano yung mga tics. Yeah. Yun lang. So, walang therapy. Meron pong therapy, yun po yung chiropractic. Okay. Kaso po, sobrang hindi ko afford kasi mahal per session. Yeah. Yun po. Okay. So at least, 'di ba, natutunan natin na as in dito sa Philippines o kahit sa ibang bansa wala pa rin siya talagang treatment. Wala pa po. Okay. So puro pang muscle relaxant lang tayo. Yes po. So pero may stages yan di ba? May mga stages ba yan? Sabi po nila, pag tumatanda daw po, parang lalong lumalala. Okay. Pero hopefully, sana wag na. Sana hanggang dito na lang kasi sobrang hirap kung magte-trigger pa siya or mas lalala pa. Oo. So, yun po, kailangan maging healthy lifestyle ko everyday. Yung mga bawal, wag gagawin, ganyan. Yeah. So, bawal manigarilyo, bawal uminom. Yes po, bawal po. It's okay with the caffeine. Alam ko, bawal din ang caffeine. Yes, kasi po, magiging hyper po. Yeah, hyper. So, kaya pala very slim siya. Sobrang ang slim ng, ayos yung body mo because, limited lang talaga. Parang you have to take, kung ano yung sinabi ng doctor, yun lang yung pwede mong kainin. Yes po, and kaya hindi rin po ako tumataba kasi nga, yung mga galaw, yeah. So, parang nagbubuhat po ako ng isang sakong bigas. Parang isipin na lang natin na kada galaw ko, napapagod din siya. Yes. Kaya, pawisin ako. Yeah, exactly. So, ganun. Okay. Diba? At least alam natin. So, you have any question about sa syndrome niya, you can drop your question. Eto na. Sabi mo nga, ginawa mo siyang inspiration sa sarili mo. Yung sakit mo. Diba? Kailan nag-start yung pagiging inspirational singer mo? Actually, yung inspirational singer po, ano ko lang siya. Kapag yung occasionally na ginagawa. Okay. So, hindi naman sa hindi ako ganun kagaling kumanta, pero I can sing. Yeah. And nasa tono naman. Yeah, okay. At least nasa tono, yes. diba? Yes po. Nag-start siya. Actually, matagal na po Matagal na po ako na talagang kumanta. Mahilig kasi akong mag-videoke, ganyan. So, parang it helps you? Yes, ito pa po. Yung hindi pa po alam ng iba. Ang Tourette's kasi, once na nakafocus ka sa isang bagay, nawawala siya. So paano nakafocus? Like, if you want to sing the whole day, nawawala siya? Yes. Yung ibang tao, napapansin nila bakit daw nawawala. Kasi nga, nakatutok yung isip ko, nakatutok sa isang bagay. So, kahit papano, kahit saglit, makakalimutan mo yung tics ko. Yeah, yung tics mo. So, sabi mo nga, pag busy, nawawala yung tics. Yes po. Kailan siya nagiging sobra? Yun, kapag nai-stress, at saka yung mga bawal na mga pagkain. Ay, ganun. Yes. So, pag nakakain ka talaga ng bawal, sobra yung tic? Yes po. Napansin ko yung like matatamis, malalamig. So, grabe yung trigger. Ay, talaga? So, parang sobrang limited lang yung food na pwede mong intake. Yes. Ay, sobra, no? How about yung like living everyday? Kasi syempre sa work mo or doing the content, nakaka-stress yun. So, nag-aano siya? Nag-trigger yun? Yung like doing the contents and everything? Yes. So, sa mga content ko, sa mga video, as in talagang may time naman na hindi na nakikita, pero yung meron din namang other side na lumalabas kasi minsan hindi ko alam kung kailan siya mag-a-attack. Ay, ganun. So, ang hirap pala nung proseso. Yes. Nung pinagdadaanan. But, bilib ako sa'yo. Honest. Because not everybody will accept yung sakit mo
yung iba nga dyan, di ba, konting stress lang, konting depression lang, but ikaw, nai-invite ka to be a speaker? Yan, good question po, Mami Rhea. Actually, yan isa din yan sa pangarap ko na Oh. ma-invite ako sa isang like schools, Mm-mm. university, Mm-mm. or companies na para magkaroon ng awareness about Tourette syndrome. Yes. Kaya nga, yun nga po, sa mga interview ko, Yes. yun nga, sana may magbukas din ng door for Yeah, that. oo, no? Like, sana may gumawa ng story mo. Yes, sana nga po. Yan, kasi di ba, not everybody is aware of your syndrome. Mhm. Kasi nga sabi mo, very, very rare, diba? Na parang sana malaman nila and then there's a, mag-help sa'yo para sa chiropractic, na, sa needs mo, diba? So, ano ang nagiging everyday mo? Paano ang everyday living mo? How do you start your day? Paano ka sa isang araw? Ako po kasi yung taong gigising, kakain, papasok, and then after pumasok, uuwi na ng bahay. But if I have a spare time or free time, yun, pumunta ako ng mall, kasama ko yung best friend ko, kumakain kami, Yeah. and kwentuhan, Mm-mm. and sometimes, kapag may pera, may Yeah. budget, window shopping, ganyan. Yes. So, doon ko na lang nailalabas yung stress ko na, even though I have this condition, kaya ko pa rin gawin yung mga gusto ko. Mm-mm. So, nawala na yung questioning the Lord why you. Yes, natanggap ko naman na siya, not totally na buo, kasi Mm-mm. meron pa rin pagkakataon na, bakit ako? Bakit Yeah, ako yeah, pa? yeah. Kasi ang daming naghihintay din na Mm-mm. opportunity sa akin dito sa atin. Yes. So, because of this, lagi akong nade-decline of the, mga people or yung other companies na ina-applyan ko before. Yeah. Ang dami talagang, alam mo po yun, na parang basta nire-reject na lang po ako. Yeah. Hi! Sorry, naiiyak ako. Hindi ko alam bakit ako naiiyak. Siguro probably because your stage is you're in a PWD stage, diba? So PWD ka. Because I'm an advocate of PWD because my daughter is also a PWD. So naiiyak ako kasi ang tapang-tapang niya. Sobrang positive po ni Rina. And kung alam niyo lang, kung nandito lang kayo sa studio namin ngayon, sobrang positive ng batang to. So may mga questions. And while reading it, naiiyak po ang nanay niyo. I'm so sorry. So may question sa kanya si Peter. Hello muna daw. Sabi ni Zaira, hello po. And then there's Mommy Sally, si Mommy Candy, hello and good evening. My daughter is clapping you. Andyan si Peter. May tanong si Peter eh. Di ba po yung iba mas focus sa pagkanta, nagbabasa, at nagtutula? Kayo po, what are your practice to manage your Tourette? Sabi niya. Yun po. Sige, ikaw muna. About po dun sa question, Yeah. yun po, I'm a food vlogger. So dun ko po nailalabas yung potential ko as a vlogger. So dun ko pinapakita na even though I have disability, kaya ko pa rin humarap na hindi ako nahihiya at hindi ako natatakot. Yeah. Kasi yun nga po, sabi ko kanina, if you have a goal sa buhay, I think makakamtan mo yung pangarap mo. And isa pa, yung pagkanta din. So, namamanage ko yung tics ko because of singing. Yeah. So, kahit papano, kahit saglit, nawawala yung tics. Kahit 3 minutes, yon. And hosting events, yan. So, sa mga gusto, yan, pwede ako mag-invite. Yeah, okay! So, yun, sa mga gusto din mag-ano ng events like birthdays and any occasions, pwede naman po ako. So, yun po. So, pag nag-hosting ka, hindi siya lumalabas kasi sabi mo nga, your focus eh. Yes po, hindi tumitigil talaga siya. Talaga? So, pag nag-hosting ka, dire-diretso, walang tick, no? Yes, wala po. Okay. So, ayan, may question pa ulit si Daven.
Ano yung unang question ni Daven? Sabi niya, that's the main difference to distinguish Parkinson disease and versus Tourette syndrome. Oo, kasi magkaiba yung Parkinson sa Tourette, diba? Yes po. Okay. Iba yun eh, iba yun. And then sabi pa ni Daven, I'm very proud and happy of you, sir. Kasi, sabi niya kasi you don't let yourself get down because of your syndrome. More power to you, sir, and hopefully madami ka pang ma-inspire na people. Yes, Daven is our host every Friday sa Coffee Chat, and also Daven is also a registered nurse, pero kami dalawa. Kaya sabi niya, kaya we know gaano kahirap yan, diba? Tapos, ano pa, meron pa Pete, wala na. Meron pang isa, sabi niya, okay, sabi ni Daven, for the main difference distinguish Parkinson disease to Tourette syndrome's tick are more visible when stressed. For PD, tremors usually show during rest period. Yun yung sa Parkinson disease. Yun so yung difference po nila. Sa kanya, once awake and stressed. And then sa Parkinson, once resting at natutulog and calm, dun lumalabas. O, yun yung difference. Thank you for that info, Deven. Maraming salamat para malalaman natin. So, ikaw, pag sabi mo nga, once you're focused, nawawala siya. Hindi ba, kunyari, sure na, you got this job for hosting. And then, once nakita ka nila, like, di ba, minsan may pre-prod, may pre-pod, gusto nila makita kung sino yung host, kung sino yung ano. Hindi ba agad na sure na, sabi mo, ay, may sure na akong work. Tapos bigla ka nilang dinecline. May incident na bang ganun? Meron kapag yun like sa mga posting like for example kakausapin ko yung magse-celebrate or yung tao mismo kakausapin ko pag sinabi ko na I have disability sometimes inaano na nila po kumahanap na po sila ng iba. Ay ganun. They don't ask na parang they don't try it na lipat na agad. Ay ganun. So, ikaw, nung na-receive na, natanggap mo na siya, and then you make it like sabi mo nga, food blogger ka. Bakit yun ang food ang pilit mo sa vlogging mo? Limited nga yung pwede mong kainin. Bakit food vlogging? Yun po, a good question din po, Mami Ray. Actually, since may mga bawal din sa akin, so ang ginagawa ko kasi po, since na-edit naman yung video, so, tikim-tikim lang. Pag alam kong bawal, as in konti lang yung titikman ko. Pero hindi ko papakita na kakainin ko lahat. So, yun. Kaya din po ako napunta doon sa linya na yan. Kasi foodie person talaga ako. Sobrang, since yun nga payat ako, mas matakaw talaga ako kumain. Okay. So, sabi ko, try ko nga mag-vlog and puntahan yung iba't ibang klaseng restaurant. And, yun, grabe yung result kasi grabe yung mga feedback nila and sinasabi nila na nagiging inspiration daw ako. You're such an inspiration. Kasi nga, di ba, limited yung food mo. So, kahit ba sabi mo nga, limited yung food na kinakain mo dahil bawal. Tapos, food vlogger ka. Di once na tinikman mo siya after your vlogging, eto na, mas, yung tik mo matindi na. Hindi, sometimes, merong pong gano'n. Pero ang ginagawa ko, since hindi ko inuubos, tinitake out ko na lang. Pasulubog na lang kay mama. Yes. Oo nga naman, di ba? Opo. So, food lang talaga yung binablog mo, wala nang iba. Meron din pong iba na like, for example, spa, ganyan. Mga massage, spa, ganyan. Ganun. So, that's nice. That's nice. O, eto na. Dahil dyan, malaki ba ang circle of friends or just have you limit yourself with people lang? Hindi naman po sa namimili ako. So, syempre, sa kalagayan ko, so, lapitin talaga ako ng discrimination and bullying. So, dito na pumapasok na pinipili ko talaga. Kasi pag alam kong I'm not in the right track, ako na yung kusang lumalayo. Kasi minsan, di ba ang tao po pag nakakausap natin, minsan alam na natin agad na, ay, ito yung personality niya. So, pag alam ko pong mapapahamak ako or ida-down lang ako, better na,
magiging nice pa rin. Pero step out, Yeah. but in a nice way. Yeah. Kasi sabi ko nga po, madami kasing mabait lang. It's a common Yeah. attitude na mabait. Pwedeng sabihin natin kahit kanino mabait, pero yung salitang mabuti, magiging mabuting Yung tao. yun kasi yung pinakamahalaga. Yon, nako, yan to na naman tayo sa mabuting tao. Meron laging nagsasabi sa amin yan, pilitin mong maging mabuting tao. Yes, Kasi po. madaling maging mabait. Pero maging mabuting tao, Yes, po. hindi ganun po kadali. So, ngayon, you have work o ang source of living mo yung pagiging vlogger? Yung sa vlogger po actually medyo hindi ko po nabibigyan pa ng time. So paano pa paunti-unti kapag meron lang spare time, Yeah, yeah. doon ako nakapag-vlog. Yeah. Pero yung sa tanong niyo po, nasa BPO industry po ako ngayon. Okay. Teka muna, sobrang stressful niyang work mo. Yes po, pero yung napunta po sa aking account, which is non-voice, so more on type lang. Oh, good. So medyo lessen yung stress. Pero since nandun na talaga kasi it's a normal kasi the environment, the workplace, masasabi ko walang perfect. Yeah, So yeah. meron talagang sa'yo makakapansin. Or yun nga, mabubuli Yeah, ka talaga, madidiscriminate ka. Pero yeah, Mami Reyes, to be honest, until now, nabubuli ako. Of course. Alam mo ang Pilipino, mas lalo yung generation ngayon, nakala mo lahat sila ay perfect. Grabe mang-bully ang mga tao ngayon. So, eto na. So, pumupunta ka sa office nyo. Yes, Hindi siya homebound. Yeah, on-site po ako. On-site ka lagi. And, correct me if I'm wrong, bawal ka mapuyat. Bali po, ang schedule ko po is morning shift. Good. Opo. So, buti naman yung company mo, pinapayagan ka lang ng morning shift. Yes po, actually dati pang gabi. Oh. So, nilipat ako ng pang-umaga. Sasabi ko, mas okay pala ng umaga kasi parang normal yung tulog, ganyan, yung kain. So, and napaka, din ang utang na loob ko din sa company ko. Na tinanggap nila ako even though I have disability. And nagbibigay sila ng consideration when it comes to that. Oo, kasi pag less sleep ka, mas magti-trigger di ba? Tapos Apo. pag puyat ka, magti-trigger siya. So, it's nice na morning shift ka. Yeah. Di ba? Okay. Ang hirap. Paano mo kasi sabi mo nga, until now, nabubuli ka. Even sa work, Yes po. nabubuli ka. Paano mo hinahandle? Ang ginagawa ko po, since merong mga tao talagang hindi malawak yung pangunawa. So, gagayahin ka, pagtatawanan ka, pero sabi ko, hindi ko sila kailangan patulan. Kasi ayokong lumebel dun sa, kasi pag nilabanan ka sila, parang ako yung nagiging mukhang mali. Yeah. So, lalaban ako, pwede akong lumaban, pero in a good way. Yeah. For example, pag may ganyang problema, dinedirect ako dun sa tamang channel, which is, for example, HR department. Yeah. So, dun ko nilalapit. And then, they do an action naman about that. Kasi kung makikipag-away ako, parang waste of time na ipapaliwanag ko yung sarili ko, pero kahit anong paliwanag ko, kung sarado ang isip ng mga tao, mahirap. it's useless po Yeah, talaga. it's useless. Ako kasi, na-experience ko kasi my daughter is nasa wheelchair. So, we go to the mall, mga tao, parang ngayon nakakita ng batang naka-wheelchair. Diba? Titingnan ka. Ikaw na-experience mo. Good question din po, Mami Ray. Grabe, ang ganda ng tanong. Yeah. Actually, pag pumupunta ako ng mall, pupunta ako ng church, or anything na place, and Na public. lalo kapag na public, transportation, so lagi talagang tumitingin yung mga tao. So, for that, ang hirap din i-handle na, parang nahihiya pa niya ako, pero sabi ko, kailangan lakasan ko yung loob ko, kasi dapat maging proud ako. Kasi, sabi nga nila, kung hindi naman sila nagpapakain sa'yo, or hindi ka naman nanghihingi sa kanila, huwag kang mahiya. Yeah. Meron bang insidente may lumapit pa sa'yo?
Usually po kasi ang lumalapit dyan, mga matandang babae. I'm so sorry po have to mention. Or meron talaga yung mga hindi nila mapigilan eh. Lalapit sa'yo, tatanungin ka, Iho, ano bang nangyayari sa'yo? May mga ganyang insidente ka ba? Meron po, Mami Ria. Meron pang sinabi sa akin na addict ba daw ako. Okay. So, minsan, sorry sa word, pwede ko bang sabihin like, parang baliw daw ako. Yeah, okay. So, marami nagsasabing ganyan. So, merong iba naman na positive na, Kuya, meron kang Tourette's. They aware, and then, sasabihin nila, kaya mo yan, ilaban mo yan. Yeah. Oo, kasi di mo maiiwasan once you're in public eh, diba? Na parang, lahat nakatingin sa'yo, little by little. Eh yan, kanina kasi sabi mo, you're nag-commute ka eh. Diyan sa mga yan sa mga riders natin, wala naman nag-decline once nakita nila yung condition mo. Meron pong minimal lang na nagtanong na natatakot daw sila kung okay lang ba akong sumakay. Tapos pinaliwanag ko na, Kuya, kaya ko naman. Kasi lagi naman ako nag-aangkas. And sinasabi ko na, Kuya, vlogger ako. Pag sinabi ko ganyan, talaga. So doon nagsisimula yung conversation na, wow, ang galing. So, parang na-inspire pa sila. Oo. And after that na, minsan nagsasorry pa sila na, sorry sir, hindi ko akalain na ganun. Sorry. Basta nagsasorry po sila. Oh, so that's nice. Kasi di ba, every time you go out, you educate people. Not only inspire, but you educate them. Pero, minsan nakakapagod din pala mag-explain. Kasi parang paulit-ulit. Pero, sabi ko sa sarili ko, naisip ko, ba't hindi ako nagsasawa? Siguro parang kailangan ko pa rin talaga siyang gawin. More patience. Kasi the more na na-educate mo yung tao, dun sila nagkakaroon ng idea or knowledge about that. Pero sa mga taong, yun nga, na sarado yung pag-iisip, hindi na ako nag-waste ng time. Pag sinabi ko ng isa, yun na yun. So, nasa sa kanila na po kung maintindihan nila o hindi. So, sabi mo nga vlogger ka. Have you tried to blog your syndrome? Like, isang blog and then para ma-explain, mapopost mo? Meron po. Meron po dun sa Facebook ko. Sa pinakadulo na. So, meron ako dun na a day in my life na pinakita ko na gigising ako, babangon ako, tapos lalabas ako, papakita ko dun na, yun nga, lumalabas yung text ko. So, gano'n ba siya kahirap? So, dun po lahat. In-explain mo lahat yung syndrome mo. Dapat iulit mo kasi nagde-delete na ang Facebook eh. Oo nga po, pansin ko nga po. 30 days lang they deleted. So, why, do you have any YouTube channel or a site na pwede nilang makita? Dapat gawin mo yan eh. Kasi, since you're a blogger, you have your audience na eh. Opo. Para matigil na din yung mga question nila. Through your content, dun mo sila mai-inspire. Explain to people, kahit a short content lang na you can explain to them ano tong syndrome mo. Diba? Na para, and then, kasi make it a real. And then from there, makikita mo marami na yan. Mag-share and then they will ask you a question. Baka dun ka pa makilala. Good idea naman po. Oo. Opo. Kasi, you're already known as a food blogger, eh, diba? Yung pagiging content creator mo, dyan yung, kaya ka dyan dinala para for you to inspire and knowledge people about your syndrome. Maramdam ko yan, feeling ko yan. Ayan. Dahil dyan sa pinagdaanan mong journey sa buhay mo, yung mga pinagdaanan mong journey yan sa buhay mo, ano ang naging mantra mo in life? Ano po? For me, huwag kang tumigil sa pangarap mo. Basta gawin mo lang yung tama. Hanggang wala ka natatapakang tao. So, paano yan nahahandle ni mama? Ng mama mo, ng family mo? In other situation po, meron time talaga na lagi nila akong sinasabihan na huwag akong magalit, huwag akong lumaban sa mga tao, hayaan ko lang daw. Kasi, yun lagi yung sinasabi, basta hayaan mo lang sila.
Kasi ikaw wala kang inaagrabyadong tao. Pero alam ko at nararamdaman ko sa family ko na nasasaktan sila. Mm-mm. Na kapag, yun nga, kakain lang kami sa labas, pagtitinginan ako ng masama, Mm-mm. like yun nga sa daily transportation. Mm-mm. So, alam ko mabigat sa Mm. pagiging isang magulang o isang ina. Mm-mm. Nararamdaman ng anak din na ano din sila, nalulungkot sila Mm-mm. na yun nga, bakit ganun kalupit ng mundo eh. Yeah, I know. I know the feeling ng mama mo. So, ilan kayo? May kapatid ka ba? Meron po, Ma'am Marie. Ako po yung panganay. Oh, Tapos yung kapatid ko is nasa 32. okay. 32 ako po, 35. Okay. Dalawa lang kayo. Yes po. Ano yung kapatid mo? Babae, lalaki? Babae po. Okay. So, so yung sister mo, may family na din siya. Single po siya. Okay. Kasi syempre, no, hindi natin maiwasan. It can be genetic eh. Mhm. Yung ano mo, yung syndrome mo, it can be genetic at baka makuha ng mga offspring. So, hindi ba nag-iisip si ate ng ganun? Or your younger sister? O ayaw lang talaga niya? Sa panahon kasi ngayon ay wala pa sa isip niya na magkaroon ng pamilya. So, Since that's parang inuuna muna yung family. Okay. So, sabi mo nga, parang napaka-bond nyo sa family nyo eh. So, eto na. Kung biglang napasok yun eh, i-lighten na natin yung conversation. Kung party ka ng bahay nyo, anong party ka? Sa ano po, bedroom. Bakit bedroom? Since doon ako nakakapagpahinga ng maayos, and doon ako nakakapag-isip ng mga magagandang bagay. And feeling ko, pag nasa bedroom ako, I feel safe and secured. And you can do everything you want to do, Yes. na walang magja-judge sa'yo pag nasa bedroom ka. Oo nga naman. Kung ikaw naman ay isang sasakyan or isang vehicle, what kind of vehicle you are? Gusto ko po yung van. Bakit van? Kasi po, since marami pong makakasakay, and doon ko makikita yung masayang bonding ng bawat isa. Ayan, sinabi mo gusto mo ng van, masayang bagay. Siyempre, nagta-travel yan. Nagta-travel ka di ba? You go places into places. Meron bang isang kabang na province na isang province na ang dami nilang tinanong about sa syndrome mo? Kasi iba sa probinsya, dito nga sa Manila na to, they still question your condition. Paano na pag napunta ka sa province? Like sa province namin sa Quezon, since yun nga po, nakikita nila ako sa Facebook, yung mga content ko or yung about sa tulad, hindi na sila masyadong nagtatanong. Pero yung mga hindi ako kilala, para sila nakakita ng multo, gano'n. Yun yung gusto ko malaman, like yung pag pumunta ka sa ibang province. Paano mo hinahandle ulit yun? Ganun lang? Dead man na lang? Minsan inuunahan ko na. So, okay. nagsasabi na ako na, oy kuya, ate, meron akong kapansanan, pasensya na. Yun. Tigil na. Tapos na. Tigil na. Pero meron pang follow-up question na, Okay. ang dami. So, ang daming batong question. Pero ako naman, go pa rin. Ready ko naman sagutin. Yeah. And then, that's the time na pag tumagal yung conversation, dun ko nararamdaman na, ay, ano sila, concern. Parang, pagdadasal kita. Ganyan. Ay, grabe, diba? Ngayon, sa dami ng pinagdaanan mo na sa buhay mo. Sabi mo nga minsan napapagod ka na, anak. Napapagod ka na to explain it to other people. Na kung ano yung condition mo. Ang hirap din i-prove sa sarili diba? Sa ibang tao na I can do this. Nasaan ka na ngayon? Ng buhay mo? Nasaan ka na ngayon sa parte ng buhay mo? Nandito na po ako sa yun nga po, na-accept ko yung sarili ko at mas lalo ko pong mas pinagbubuti. Yun nga po yung goal ko. Even though yun nga, I have work. I'm so blessed kasi maraming taong naghahangad ng work. And may ibang tao na hindi nagpupursige. Yeah. So, from that, nakita ko or na-figure out ko na hindi ako pwedeng nandito lang. So, meron din akong gustong maabot in future. Okay.
Parang sobrang, ang dami mo pang pagdadaanan because you're still young. Meron ka pa bang, anong dream mo sa buhay? Anong pangarap mo? Yun, ang ganda din ng question. Ano pang pangarap? Pangarap ko na yung parents ko, yung buong family ko na makapunta sa iba't ibang bansa. Malibot, as in talaga malibot, makain ko lahat ng mga gusto ko. And gusto kong, well, life is too short. So gusto kong maramdaman ng parents ko yung ginhawa ng buhay. Since lahat naman tayo may struggle sa buhay, so as of the moment, gusto ko silang maitawid dun sa hirap na makita ko silang masaya and then after that, okay na ako. Okay. Yun yung para sa parents mo eh. Ang dream mo para sa parents mo eh, sa family. Anong dream mo para sa sarili? Ang dream ko po is siguro magkaroon pa rin ng pamilya. Magkaroon ako ng anak, ng asawa. Oh. Kasi, May nililigawan ba? naku po, Mami Ray, wala po. Oh, single? Since Single. birth? Nagkaroon na po ako before, pero okay lang mag-open up. Okay lang. Actually, I'm part of the LGBTQ. Okay. So, I'm a gay. Yeah. So, nagkaroon na po ako ng partner before. Mm. So, parang 3 na. Wow. Sana all. Bigla nagsana all ang nanay nyo. Oo nga. Okay. So, Tapos? 3 na. Pero, hindi rin nagtagal. Pero well, ganun talaga buhay. Yeah. People come and go. Pero naisip ko din sa sarili ko na kailangan ko rin magkaroon ng anak para in future or sa pagdaan ng araw, yun nga, meron akong makakasama sa buhay or mag-aalaga. So, parang if not sa sarili mo, you're planning to adopt. Parang ganon. Hindi naman. O gusto mo sa sarili mo manggagaling? Gusto ko talaga yung sarili kong dugo. Gusto ko yan. Hihintayin ko yung update na yun na sa sariling dugo mo at hindi ka mag-a-adopt. And kukunin ko po kayo, Ninang. Okay, sige. Sabi mo yan. Sabi mo. Okay, eto na. Tapos na kami. Ang bilis-bilis ng oras. You can invite them, anak. You can invite them. Tell them saan kanila pwede makontak if they want to i-hire ka for an event to be a singer, a host, at probably an inspirational talker, host. Invite them. Yun po, kung meron po kayong mga event dyan or any occasion, you can call me po through my Facebook, which is Rinan Aguel. And you can call me at 0935-875-1777. So, sa Facebook ko, nandun na din. Yun po, pwede din po akong kumanta, like sa mga wedding or debut. And sa mga small businesses dyan or restaurants, pwede din po ako mag-feature ng inyong munting negosyo. So, i-feature ko lahat from the location and then sa mga food na titikman ko. So, I'm really excited na sana mabigyan niyo ako ng chance to showcase my talent. Ayan, para to showcase your talent, can we have a sample, short lang, pagkanta, para naman marinig nila yung ganda ng boses mo, Ana? Kahit chorus, kung ano yung gusto mong kantahin now, o anong nafe-feel mong kantahin. Okay, sige po. Since Christmas. Yeah, okay, sige. Okay. First day of ng December. December sige. 1. Ayan. Yeah, So, okay. So, sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. O, ayan, hearing nyo na siya sa mga Christmas party nyo. Ang ganda ng boses namin. Pwede nyo na siyang maging host at saka party singer, diba? All in one. Yes. Yan, maraming salamat. But before we end this chikahan with Mommy Ray ngayong gabi, of course, I want to say thank you again to our sponsors, Hesenea Aesthetic, Hesenea Aesthetic Clinic, that they have 2 branches in Show Boulevard
Mandaluyong City, and NS Amoranto, Quezon City, with a phone number of 0929-275-1014 and 0906-208-8183. And they're open daily at 10 a.m. to 8 p.m. And of course, our other sponsor, Pampers City by OMG. And this is an aesthetic and wellness center, your luxury escape, the first and largest Pampers center in the Philippines. And they're located at 107 K1 Center by Prestige as Asiana City, Parañaque City. And you can inquire and call them at 0945-203-9888. And of course, make it a habit every Monday, Wednesday, and Friday. Our live Chikahan with Mommy Ray every Monday. Up top download podcast with Caleb Alvarez and Charles Deon. Every Friday naman po, coffee chat with David. Lahat po ng live namin, 7 p.m. And of course, you can watch that sa aming Facebook page, which is you can like, follow, and subscribe. Facebook and Instagram is Ignis Novos Artist Management. Our TikTok at Ignis Novos Official. And of course, our mother company, same ang aming Instagram and Facebook, First Son Production, and our YouTube channel, First Son Creative, na mapapanood nyo po to. After this, you can watch my interview to Renan sa aming YouTube channel. And of course, ako naman po, ang aking mga channel. You can follow me on my Facebook, Rachel Pulion, my FB page, my TikTok and Twitter at Mommy Ray 3. My IG is mommy_43. And isa na lang po, sana if you have time, this coming Saturday in Shangri-La Hotel, EDSA, I'm gonna have my Musa Fashion Show. Maraming salamat sa aking Musa family. Bali po ito, from December 4 to December 7, this is a Pinoy Trade Bazaar. So, nag-invite sila ng different, mga sa iba-ibang province dito sa Philippines that they can showcase their product. So, ang Davao, ang isi-showcase po ang aming Musa product. Musa is a banana fabric na ginagawa po namin. Yan, damit, bags, wallet, marami pa pong iba. So, if you want, you can visit Shangri-La Hotel in EDSA, and then on December 6th, we're gonna have a fashion show at 4 p.m. So, sana po umattend kayo doon. Plus, December 1 na po, malapit na ang Pasko, pero wag yung kakalimutan. It's nice to give gift to other people or give gifts. But wag nyo pong kakalimutan ang tunay na diwa ng Pasko, ang sinilang ng ating Jesus, para tayo ay sagapin. So, wag nyo pong kakalimutan yun. And of course, ang inyong Mommy Ray, lagi po pong sinasabi sa inyo, everything that's happening to us, there's always a reason behind it. Bye mga anak, and I'll see you all on Monday. Be safe, everybody! Bye! Step into a world where beauty meets grace, a pampering haven, a peaceful space. From head to toe, even dental, we've got it all.
Pamper City by OMG, your luxury escape, where beauty, wellness, and self-love take shape. The first and largest in Ashana City, located at K1 Prestige. It's so lovely, sharp. Pamper yourself, feels divine. Mga kwentuhan na dapat mong malaman, mga katanungan na dapat mong matuklasan. Nandito si Mami Ray, makisaya